Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod. Nawa po is maganda po ang ating audio ngayon at ibinalik ko na pong aking speaker. So, syempre, bago po tayo mag-umpisa, is nais ko po muna magpasalamat syempre sa lahat po ng mga patuloy po talagang nanonood or tumatangkilik po ng ating YouTube channel. And sa mga baguhan po, um, maraming salamat po sa mga new subscribers po natin. Let's see. Check ko lang po. Di po ako nakakapag shout out. 2 days na po ata ako din nakakapag-shout out. Okay. So, yesterday po is ang ating pong reading is about sa klaseng foreigner na tong, ano ba to? Gumagambala sa'yo. No? Pilit, panot, na napakatangos ng ilong. Parang mali yung salita ko dun Ngayon ko lang nakita. Okay. So, now is, kukuha naman po tayo ng mensahe. Actually, wala po akong vision kagabi kasi talaga pong hilo na po ako sa antok. And, blanco po ang aking vision yesterday. And sa, sa crystal ball naman po is, nangyari po sa crystal ball is, puro imahe po, no? Pero maaamo naman po yung mga mukha nila. So, andito naman po yung, ang mga naglabasan po is halos mga ancestors po ninyo, no? Or ancestors ko po yung nagpakita. Okay? So, pero hihingi po tayo ng update ngayon sa ating cards. Depende po sa kung ano po yung gusto nilang ihatid sa ibababa po. So, gagamit po tayo ng 2 tarot cards. Then, the rest are mga oracle cards. Okay? So, syempre po, bago po tayo mag-umpisa is kailangan po muna natin basbasan ng ating mga cards. No? And try po natin kung makakapag-shoutout po tayo. Okay? So, let's see. Gagamit tayo ng divine deck, oracle deck, para po sa mga timing, no? Kung ano po, kailan po yung mga divine timing para po sa inyo. Kung bawa, kung sa pagkakaroon po ng new opportunities, mga ganyan, ano? Okay, so let us pray. Mahal na Hesus Kristo, Ama, Diyos Ama sa langit, ako po muli ay naririto sa inyong harapan upang humingi po ng basbas at napakalakas sa protection para po dito sa aking mga subscribers, viewers, followers, listeners, and dito na rin po sa aking baraha. Pakibasbasan po ito, kasama po sila habang binabasa ko po ito, naway sila po ay nasa kaligtasan at pakibigyan po ng malalakas sa proteksyon na magagalit po sa inyong malalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngalan at banal na spirito. Naway, ako po ay nananalangin na naway kami po inyong iligtas sa anumang kapahamakan, disgrasya sa kuna at anong pang klase ng karamdaman na to. So, naway inyo pong dinggin ng mga hinanaing, mga daing, ng mga anak po ninyo na nandito sa lupa para po sa kanilang mga kahilingan, lalo-lalo na po yung may mga malulupit o mabibigat na karamdaman. Naway sila po inyong hipuin at pagalingin. Ako po ay nananalangin, napakabasbasan po itong mga cards na ito para po sa inyong mga mensahe na nais ko pong iparating sa akin po mga subscribers, followers, at viewers. Maraming salamat po. Amen. Okay. So, syempre, after nito is, doon naman po tayo sa healing, no? Okay? Okay, again, no? This is, lagi ko naman po itong sinasabi every time po na ako ay mag-heal dito sa ating online YouTube channel na kailangan nyo pong yumuko lang po, no? Kailangan nyo pong yumuko or kung hindi naman po, is itapat nyo po yung cellphone nyo doon sa bumbunan nyo or sa ulo po ninyo or kung saang parte naman po ng katawan ninyo ang masakit. Especially po ngayon na medyo, ano ba to, ano po yung mga
sakit sa lalamunan, mga ganyan. Pagka medyo makati-kati na po yung lalamunan nyo, agapan nyo na po kagad ng mga tipong vitamin C, uminom po kayo ng kalamansi, and huwag na po magiinom ng malamig at kakain ng mga matatamis kasi lalo po makangati yan. Okay? And maaanghang na rin kasi nagagasgas po yung ating mga lalamunan. Okay? Or nagkakasugat po minsan. So, mag-warm water po kayo, lagyan niyo po ng mga salt, no? Pinch of salt lang po, rock salt, na medyo maligamgam, or yung mas maganda po is yung mas kaya niyo po yung init. Yun po yung gawin niyo para po mag-heal, no, yung ano niyo po, yung throat, no, lalo na po yung masasakit. Ano ba to? Mabigat. Mabigat. Sakit. Mabigat. Mabigat. Tama ba yung mabigat? Parang mali yung mabigat, no? Yung ano po, masakit na parang laging mahapdi, lamunan, mga ganyan. So, kailangan niyo po ng ganun. So, gawin niyo po yun, no? And itapat nyo na lang din po to sa camera ninyo para po magkaroon ng konting relief kahit po konti pagka sa throat na po. Pero pagka mga body pains po, especially po kung yan po is spiritual, for sure po tanggal po yan. Okay? Kasi po pag physical po talaga, is kailangan nyo na po talaga pumunta ng doktor. Okay? So, doktor po yan. Okay? Hindi po tayo masyadong ano sa ganyan pagka physical. Depende po yan sa faith ng tao, no? Pagka ganyan po, no? Nahihil po yan, depende na po sa faith ng tao. Ang pagka physical na po ang gamutan, pero pagka spiritual po, kayang-kaya po yan. Okay? So, bow your heads and mag-start na po ako mag-basbas or mag-pray para for healing. Okay? Or mas maganda po, mag-prepare po kayo ng tubig. Pwede nyo rin po itapat sa tubig yan. No? Itatapat nyo lang po sa cellphone ng ganyan, sa camera, or ganyan. No? Para po, punta po dun yung prayers. Then, inamin nyo po siya straight. Okay? So, let us pray na. Wait lang po. Mali yung bulungbon ko ng aking rosary. Okay. Okay, so start na po tayo, ha?
Okay. Start na po tayo. So, hoping na gaanan na po ang inyong mga pakiramdam and napagaling po natin ang inyong mga karamdaman. Okay. So, start na po tayo dito sa ating isang card. Sa ating tarot. Dito po muna tayo. So, kukuha muna tayo ng konti mensahe dito para po sa inyo, mga collectives. Okay. So, pili na tayo ng card. 1. Okay, 5 of Pentacles. Okay, so sinasabi dito na parang andito yung parang sa tingin mo no, parang nandito ka sa time na parang naghihirap no, or parang desperate ka ngayon na parang alam mo yung kahit na anong pagpupursige mo sa buhay is parang walang napupuntahan, no? Parang ano to kawalan, no? Parang kahit na anong gawin mong pagsusumikap, no? Is or kahit anong tabi mo, parang wala rin nangyayari. Yung ganun. Pero sinabi naman dito sa the Sun, which is yung 5 of Pentacles mo is negative, no? First card mo to Hindi maganda kasi andito yung parang minsan pumupunta ka sa point na parang nanlilimos ka na or parang alam mo yon more on parang utang, ganyan, more on kasi nga kahit anong pagpupursige mo walang nangyayari, kahit anong sikap mo, kahit anong tabi mo, alam mo yung savings mo parang I mean may dumadating pero nawawala din or parang tipong dumadaan lang sa kamay mo yung mga ganyan. So parang andito yung papasok dito yung nasa point ka na nasa kahirapan period ka. Yung ganon. No? So now, ang kagandahan naman dito sa second card mo is andito naman yung darating at darating yung time mo or maybe this time or maybe next week, pwedeng tomorrow, no? Na magkakaroon ka naman ng rewards, no? Kasi parang sa ngayon parang hindi mo siya maramdaman, maybe may pinagkakagastusan ka or maybe meron kang priority ngayon na parang kailangan mo mag-focus muna doon. Kaya parang kailangan mo rin talagang maglabas ng pera. Or parang tipong meron ka mang savings pero may pinagagamitan ka naman. Yun nga lang parang medyo ngayon is hindi mo maramdaman ngayon yung pasok. No? Hindi mo masyado maramdaman. Pero darating naman ng point daw dito no sa The Sun na magkakaroon ka naman ng happiness. Bakit? Kasi nagkaroon ng fulfillment. Andun man yung gumastos ka na pagkalaki-laki, nagkaroon ka man ng mga priorities, no? Pero sa maganda naman siya napunta So may nakita ka namang outcome, no? May nakita kang resulta doon sa mga hindi naman sa nawalan ka dito kundi hindi ka lang talaga nakapag-save kasi aanhin nyo naman ng pera, 'di ba? Okay na yung mapunta yung pera sa tama, no? Like sa I mean, sa mga allowances ng mga anak mo, or meron silang mga projects, mga ganyan, or maybe meron kang foundation na binibigyan ng mga, alam mo yung mga charitable, na ginagawa, mga charities, mga ganyan, or foundations, mga ganyan, or group, no, na parang nagdo-donate ka, yung ganyan, or nag-sponsor ka. So, okay yung ganun. Pero, yun nga lang, parang nararamdaman mo na parang nauubusan ka na, parang walang balik, parang ganon. Pero wag ka mag-alala kasi hindi naman porket ganun. Kaya nga pang sinasabi ko dito sa inyo, wag kayong mag-e-expect na once na tumulong kayo, wag kayong mag-expect na antimano is babalik po sa inyo yan. Antayin nyo po yan. Kasi kung marunong kayong mag-antay, yung binigay nyo na 100, magiging 1 million yan. No? Pero hindi po, again, little by little po ang bigay niyan. Hindi po isang bagsak. Okay? Since andito po yung The Sun sa inyo, sa tarot, so andito po yung sinasabi na meron pong babalik sa inyo.
no? Meron at meron. Kasi po dito is parang nagsakripisyo po kayo dito sa first card na to, which is yung Five of Pentacles. Marami po kayong sinakripisyo, marami kayong ibinuhos sa power, kumbaga hard work is here, no? And talagang merong hard times kasi andun yung nahirapan ka siguro mag-budget or talaga naubusan ka ng budget, yung mga ganyan. And one thing po, no, wag niyo pong sasabihin yung wala akong pera. No, wala na akong pera eh. Wala na akong pera. Wag po ganun. Sabihin niyo na lang po na ano, yung budget ko kasi tama lang. No, yung mga ganon, wag po niyo sasabihin na wala kayong pera. Lalo po kayong iiwasan ng pera. Okay? So, since may mga ganyan po kayo nangyayari sa ngayon, pero andito naman yung the sun, which is talagang after naman po niyan, kasi parang magsasucceed po kayo dyan eh. Kasi ano yan eh, may goal po kayo, kaya po nilaglabas kayo ng pera. Meron kayong goal like, for example, gusto niyo magpagawa ng bahay or gusto niyo magtayo ng isang tindahan. Kailangan niyo po talagang gumastos doon. Pero ang outcome naman po nun, ang ganda. Kasi napuno niyo po yung tindahan niyo or napagawa niyo po yung bahay niyo, naging maayos naman siya. Yung mga ganon. So, ang kasunod na po nun is yun na po, yun makakapag-save na po kayo. Talaga po sa una is kailangan po natin maglabas. Kailangan po natin mag-invest. No? Pero afterwards, no, andun po yung victory, andun po yung success, no, and happiness and contentment at the same time. Okay? So, wala po tayong dapat pag-alala. At alalahanin. Okay? So, we have the Five of Wands and Ace of Pentacles po ang bumaba. Okay. Kala ko hindi na naman umaandar yung ano ko eh. Yung camera ko, yung video ko eh. Okay. So, dito is talagang, meron po talagang competition, ano, or meron talagang pumipigil pa rin, no? Hindi ko alam kung gusto ko nang humagalpak ng tawa dito sa person mo na to eh, collective eh, no? Kasi andito yung, yung pilit na pinagsiksikan niya ang sarili niya talagang ikaw ipalubugin or paalisin dyan sa sitwasyon na yan or ayaw niya maging successful ka sa mga pinaplano mo sa buhay sa mga susunod na araw. Panay ang pangontra nito. Alam mo, magandang ito, makipagkita ka dito, bilhan mo ng isang box na Combantrin para ipapurga siya. Okay? Para, alam mo yung pagiging kontrabulate niya matanggal. No? Para mawala yung pagiging kontra niya sa buhay mo. Okay? So, ganun yung mga ano niya sa'yo. Alam niyo, binibigyan ng mga conflicts, yung buhay mo, no? And gusto niyang baguhin into negative yung buhay mo. Talagang, desidito to. Alam mo yung, akala niya kasi, pagka ganyan na, alam niya kasi nagkakaroon ka na ng successful life ngayon, ng bonggang life, no? So, andito yung, syempre, ngit-ngit na ngit-ngit to, na bakit ikaw yung well-blessed, no? And siya is down, no? And siya is now suffering, no? Suffering na hindi ito basta suffering, ha? Hindi ito basta suffer lang, kundi talagang super duper nagsasuffer to. No? Kasi, yun nga, sinasabi ko sa mga nakaraan po nating reading na lahat po ng binato sa inyo na mga spell words nito is bumalik lang po sa kanya. Trillion times. Mas malupit, mas malalim, mas masakit. Okay? And now, sinasabi ko rin po to sa inyo na talagang wala pong pwede maggamot dito, kundi ikaw lang po mismo din. Hanggat hindi po siya lumalapit sa inyo, hindi po matitigil kung ano man po ang meron siya. Okay? And we have the Ace of Pentacles, no? So, andito yung sinasabi man na talagang ito is sa competition ka, na talagang, or nakikipag-compete siya na maigi sa'yo, no? Na talagang parang, hindi siya papayag eh, na siya ang talunan at ikaw ang winner, or first, or hindi, title holder. Or ikaw yung may throne, ikaw ang may crown. No? Ikaw yung namumuno. Ayaw niya ng ganon. Ayaw niya ng ganon ka. So, dito is hindi niya naman ito mapipigilan kasi that's God's plan. No? So, ang nangyayari dito is talagang you are parang talagang hawak ka dito ng the Most High. No? Sino ba ang the Most High natin kundi si God, 'di ba? Plus na andyan din si Jesus Christ, which is Son of God, no? Is talagang andyan siya na nakaantabay sa'yo, nakabantay sa'yo. Sinabi ko naman sa inyo, lagi nasa likod nyo yan para kitang-kita niya kung sino yung bumabanat sa inyo. Alam niya, pakiramdam niya. Si Mama Mary is na andyan din. Si Santo Niño is na andyan din. Ang dami. No? Again, madaming ascended masters na nakapalibot sa'yo. And may parating pa nga eh. 'Di ba? So, dito is dito is makakabuo ka dahil dyan sa mga bantay mo na yan is magkakaroon ka talaga ng maraming ideas, maraming yung pagiging creativity mo, yung pagiging creative mo pala is talagang magiging mas malawak.
no? O mas marami kang pwedeng gawin na akala mo kahit sa apuhap or kahit sa imaginary is parang napaka-imposible mong gawin pero ngayon nagagawa mo na or magagawa mo na. Okay? So, wag kang mag-alala dyan dahil talagang kung guidance ang gusto mo from God, hindi lang si God, ang dami. Hindi lang si Jesus Christ, hindi lang si Mama Mary, hindi lang si Santo Niño, ang dami. Okay, ano yan, lahat yan from heaven, from above. Okay, ito unang bumaba. Okay, so we have Four of Swords. So, ang kailangan mo lang dito is mag-relax. Okay, wag mo masyadong stressin ang sarili mo. So, ang kailangan mo dito is, ano mo, kung, wag mo stressin kasi hindi yan yung ano, actually, ang Holy Spirit, or even yung mga ancestors mo, spirit guides mo, even angels, no, is talagang gusto nito, magpahinga ka naman. No, ilatag mo naman paminsan-minsan yung katawan mo. Yung tipong, kasi, sa totoo lang po, ang spiritual po is hindi po madali. Hindi po madali yan. Alam po yan ng mga kapwa ko healers na hindi po ganun kadali. Meron pong mga talagang nanggagamot na talagang kahit po masama ang pakiramdam, still ang gagamot. No? Ako nga po, wala nang boses, pero nakita nyo yan. Saksi nyo yan na talagang nagbabasa ako, nag-upload ako. No? And alam din po yan ng ibang mga walk-in patients ko dito na talagang kahit po masama ang pakiramdam ko, ginagamot ko po yan. Minsan po no touch na nga lang eh. Nag-iihip na lang po ako eh. Kaya pasasalamat po ako kay God na pagka ganun po yung pakiramdam ko at no touch na po ang ginagawa ko, gumagaling pa rin po ang pasyente ko. Kasi po talagang minsan, talagang yung energy ko po is talagang sagad na sagad. Okay? So, ganun po ang kailangan nyo rin, no? Kailangan nyo rin po ng mag-rest, no? To recover or to recharge yung power na meron po kayo. Para bumalik po ng bongga yung power na meron po kayo. Okay? So, dito naman po is, meron po kayong mga parang iniisip, no? Na alam niyo, hindi naman dapat bigyan ng issue or problemahin yung mga ganito eh. Na tipong, kung halimbawa po, no, isang dito yung parang iniisip nyo na siguro, family, no, family matter, na parang lack of parang communication kayo or parang lack of walang bonding, mga ganyan. So, wag niyo po masyadong anuhin yun. Minsan po kasi illusions na lang po yan. Nadala rin po ng mga spell works. Okay? So, dito is parang ang gusto nga kasi nitong gumagawa po sa inyo sa spiritual is andito yung isipin mo na walang growth or hindi totoo ang Diyos sa mga ginagawa mo. Na parang, sige, ang panalangin mo sa Diyos, pero parang ang gusto niyang palabasin, hindi ka naman dinidinig niyan. Kasi wala naman nangyayari sa inyo. Gusto niya sirain yung ganong momentum mo na sirain siya, sirain ang Diyos sa'yo. No? Pero sa totoo lang, ikaw kasi, ang dami mo ng proof. No? Ang dami mo nang napatunayan. Ang dami nang napatunayan sa'yo ni God na talagang siya is kasama mo sa buhay. Sa lahat ng oras. No? Sa lahat. Kahit saan ka magpunta, kahit na nasa CR ka, kasama mo siya. Okay? So, yung mga ganyan, kailangan anuhin mo siya. Parang, kasi dito parang nagsisisi ka na rin eh. Okay, let's, take an example na marriage, no? Sa marriage life, na parang nagsisisi ka, bakit pinakasalan mo to? Bakit kayo nagpakasal nito? Eh, ito pala, napakatamad pala nito. Hindi naman pala marunong magluto. Itlog lang, sunog pa. Hotdog lang, sunog pa. Yung mga tipong ganon. Yung tipong hindi marunong magwalis, yung mga ganyan. Or kung sa lalaki naman, andun yung panay nga ang inom, ay, Mariosep. Tapos wala namang maibigay sa'yo. Yung mga ganon, parang, alam mo yung sumasahod siya, pero dinadala niya lang sa pang-inom, dinadala niya lang sa mga bisyo niya, ng bababae. Sana hindi ko na pinakasalan to, ganito, ganyan, ganyan. Pero yun po kasi is, part ng spell nila, no, nasirain yung family niyo. Kaya parang diyan sinusubukan ka nitong kalaban mo, na sige nga, tingnan ko nga kung gaano kakagaling. Sige nga, tingnan ko kung paano mo mapatino yan. Yung asawa mo. Yung misis mo, tingnan ko nga. Yung mga ganun. So, mga ganun test, no? So, alisin nyo yun. So, ang mas maganda din syempre, mas magkaroon kayo ng time kay God para ayusin yung relasyon na meron kayo na gusto niyang sirain. Okay? Kasi
Kasi alam nyo, mga taning, sila taning, andyan lang talaga sa paligid yan. Buti nga ang kabuti, alam natin yan kung anong araw susulpot, anong season sumusulpot, di ba? Tag-ulan. Ang taning, kahit bagyo, kahit lumindol, kahit ano, nandyan yan. Sumusulpot na lang po yung mga iyan, nang walang sabi-sabi. Kaya kailangan lagi kayong aware, no? Na kailangan tipong lahat ng lakad nyo, lahat ng kibot nyo, kausapin nyo ang Diyos. Para hindi kayo maligaw. Wow, nasa iyo ang star. Ang galing-galing. Ang galing-galing. Ang ganda-ganda. Alam nyo, medyo, ano to ha, yung barahan nyo po is, very inspiring, no? Kasi parang andito yung lumalabas na fighter ka, no? Kasi kahit naman na pagdaanan mo yung mga matitinding dagok sa buhay na masasabi, no? Though this is a God's plan, again, hindi po kayo bibigyan ni God ng mga ganitong pagsubok kung hindi nyo po kaya. Ngayon po, pagka nalagpasan nyo yan, at meron po ulit dumating sa inyo na unos, ay, nasabi ko sa inyo, mani-mani na lang sa inyo yan. Kasi yung darating po na unos sa inyo, hindi na unos, kumbaga parang tapik-tapik na lang. No? Pero nabigyan na po kasi kayo ng sample eh. Pero nagawa nyo po tumayo. No? Kahit po lumagapak po kayo, madami po nawala sa inyo. Andiyan pa rin kayo, bumangon kayo. Kasi kay God kayo lumapit. Hindi kayo naligaw ng landas. Okay? Kaya andito po yung talagang sinasabing lahat po ng mga wishes nyo, lahat po na minamanifest nyo, magkakaroon po ng success. No? Kung sa spiritual, ganun din, sa healing, mas magiging malakas ka ngayon. Sa mga healers po, no, meron po ditong healer, no, since dito po yung the star, na sinasabi na very useful sa'yo yung paggamit mo ng tubig. Malakas ang ano mo, ang connections mo sa water. So, andito yung make sure na after mo manggamot, painumin mo ng tubig na may dasal mo, gagaling ng tuluyan ng mga pasyente mo. Yun na wag mong kakalimutan at wag na wag mong tatanggalin sa gamutan mo. No? Okay, so last is we have the justice. So, dito is lahat is malalaman mo kung ano ang totoo. Okay? So, lahat ng totoo, lahat ng mga katotohanan. Kumbaga, ikaw yung tipong hindi pwedeng palusutan. Ikaw yung tipong hindi po pwede pagsinungalingan. Kasi lahat ng mga kaharap mo, alam mo kung paano mo to madidikdik. Kahit hindi mo pitpitin, sa simpleng salita mo lang, aamin yan. Or masasabi niya kung ano yung totoo. Yung mga ganon. No? Kahit na yan kakambal ni taning, aamin at aamin sa'yo yan. Okay? Kasi andito yung talagang honesty, yung truth is na andyan, and talagang nasa iyo yung nasa iyo yung hostisya sa'yo. Okay? So, let's see sa ibang cards kung ano yung ibang pwedeng ibigay sa'yo na mensahe. And, let's see muna kung kung anong meron. I mean, meron bang specific date kung kailan mo marireach yung success na to. And yung totally healed ka sa spiritual, not only sa sa spiritual, no, also sa sa physical, emotional, and mental na rin. Maano ka dito eh, madiskarte ka naman eh. Kahit na, alam mo yon talagang, Diyos ko, alam mo mangyayari sa'yo dito is from rags to riches ka actually. No? Nagiging rags to riches ka dito. Okay. Okay, so ito yung card mo. Okay, so we have September. Okay. So, etong success mo in life, no, is, alam mo yung mapagtatagumpayan mo to ng bonggang-bongga, no, is by the month of August, diyan ka na mag-start. Ang bilis nga ng transition or transformation mo dito eh, when you're truly ready for it. Okay, so, for those mga beginners, no, especially sa healing or healers, and at the same time ganoon na rin po sa tarot readers, no, so make sure na by the time na talaga gusto niyo na po siyang i-embrace, talagang andun na po yung concrete decision niyo na lalaban na ako, na kaya ko to. Wag po kayong uurong kasi hindi po maganda yung sa una po kasi ganito, may mga test, may mga kaya po kayo pumasok sa mundo ng spiritual is para to protect yourself, not only yourself but also your family. Pero, once na parang nagkaroon kayo ng konting isang parang pagkabigo, then parang gusto nyo na kagad ibitaw. Wag po ganun. Ilaban nyo po yun.
Kasi po ibig sabihin po nun talaga nawalan kayo ng faith kay God. Kasi kumain na po kayo nun eh. So, wag niyo po bibitawan, no? Iba po 'yun kasi po si God po ang pinag-uusapan natin dito. Yung power po ni God ang pinag-uusapan natin dito. Hindi po engkanto, hindi po espiritu, hindi po namatay yung mga minamahal sa buhay, hindi po mga elemento, kundi ang the most high po ang pinag-uusapan natin dito. Kung anong meron po kayo na binigay ni God, huwag niyo pong talikuran. Once po in-embrace niyo po yan, dire-diretso niyo na po. Ganun lang po, no? So, in August po is dito po parang matagal-tagal pa rin po, no? Kasi kung kayo po is nag-aaral po ng spiritual, matagal-tagal po to sa inyo kasi talaga maiinip kayo. Kasi hindi po to basta-basta eh. May ano po yan, may proseso po yan. Sa pagdedebosyon, no? Kung paano niyo bubuhayin yung mga orasyon, especially po yung mga poder, no? Bakod, balabal, baluti, yan, mga ganyan. Yung mga pangontra, yung mga pangkabal, kunat, no? Pang sumbalik, mga ganyan. Marami po. So, yan po is may kanya-kanya po yung proseso kung paano niyo po yung bubuhayin at kung ano po ang dapat sunod-sunod, no? So, ang kailangan niyo po dyan is talagang napakahaba pong pasensya. Okay? Kasi po, ako ang tagal ko rin pong binuhay yan, no? Ilang taon ko rin pong binuhay yan na talaga pong napagana ko na napakalakas po ngayon, no? So, ano lang po yan, tiis-tiis lang po, tiyaga-tiyaga. And talaga po yung faith kay God, kailangan nyo po dito. Buntutan nyo po yan nun. No? Kasi po kada po hihingi kayo ng basbas para po magkaroon napakalakas na kapangyarihan or bisa yung inuusol nyo mga orasyon. Kailangan po ng basbas mula sa taas. Okay? Okay. So, since sinasabi nga dito na yun nga po, nag-aaral po kayo ng spiritual, make sure po na meron kayong spot, no? Or meron kayong place for it, no? Na sacred, no? Mas maganda po yung solemn, no? Ako po kasi is dito ako nag-start sa ganitong lugar, sa terrace, dito po ako bininyagan ni God. Dito rin po kasi ako sumurrender sa Kanya. So, sanay na po sila dito na talaga po may ingay, no? Natural na lang po yun, parang ano na lang po yun, background music ko na lang pong kinoconsider yung ingay dito. Pero syempre po nananaway pa rin po ako para po sa inyo. Syempre. Okay, so by the month of September is meron po kayo marireceive na bagong spiritual gift from God, no? So, yun po ang antay-antayin nyo. And, doon po sa by the month of September, October, November, December, is yan na po yung talagang pwede na po kayong maggamot, no? And ask God kung ano po yung magiging parang specialty nyo or ayun ganon, specialty. Tama, specialty. Parang ano lang, parang bibingka lang. Ngayong ano, parang kung saan po kayo talagang tututok, no? Meron po kasi mga healers na parang nanghihilot lang po, mga pilay, mga usog, mga ganyan. And meron naman pong ano ba, meron namang parang sa panganganak, marami pong ganun mga anong tawag, manghihilot na nanganganak. May ganun din after nun, hihilutin yun pagka nanganak. May mga ganun po kasi, kanya-kanya po yan. Meron naman pong sasapi, sinasapian, para mahuli si Mangko. Meron naman po talagang by buga-buga lang, no? Meron naman by prayers po, yung mga ganyan. So, yung mga ganun po. Okay? So, ask niyo po si God kung saan po kayo doon. Kung ano po yung magiging forte nyo. Yun! Perfect term po nun. Kung ano po yung magiging forte nyo. Okay? So, we have the accomplishment and the judge. Okay. So, sinasabi dito na talagang alam nyo yung mga kalaban na yan. Talo yan dahil ikaw ang mananalo dito. No? Dahil nasa iyo ang, ano eh, justice, no? So, nandito yung judgment day na talagang ngayon, since ikaw talaga dapat ang makaka-receive and deserve mo yan, yung mga nare-receive mo ngayon, deserve mo yan. Kaya huwag ka mag-alala. Naghirap ka man ng mga ilang araw, ilang linggo, o ilang buwan, hindi naman totally naghirap eh. Kasi kumbaga may napuntahan naman. So magkakaroon po na maging resulta yan. Magbitaw ka man ng malalaking pera ngayon, maliit man yan o malaking pera, pero sa mga susunod na araw, bawing-bawi yan. No? So mapapalitan po yan ng mas marami. Kasi kasi po yung perang nilabas nyo is may napuntahan ng maganda. Ang mahirap po yun, garabas kayo ng pera para lang po pang disco, pang babae, pang lalaki, pang inom, pang drugs, pansugal, mga ganyan. Hindi po maganda yon. Okay? So ngayon po ang judgment day naman dito sa mga
ah, sa mga taong talagang in-underestimate ka and talagang may mga pagdududa sa'yo is isi-serve na ngayon. Okay? And now, my goodness, bakit meron ditong ganito? Okay, so, meron ditong ano, no, parang alam mo yon till now, is talagang gusto ka nitong itali. Or parang, gusto ka nito na parang, oh my goodness, may manloloko, merong ano dito, merong scammer. Okay, so meron ditong parang, magpapanggap, no, magpapanggap na matino ko, no, or playing victim na gano'n, no. Pero andito kasi yung parang, ito yung way niya na paano ka niya ikukulong or parang gusto niyang matrap ka sa kung anong achievements na meron ka. Parang gusto niya yung ano, kontrahin talaga yung achievements mo. Gusto niyang hindi lang harangin eh. Gusto niya talagang mawala, no? Na parang hindi ka makakilos. Ang gusto niya yung parang tipong tamad na tamad ka, na to the point na ultimo yung pagdarasal mo is parang ayaw mo nang bigkasin, ayaw mo nang humarap sa altar mo. May mga ganun siyang bulong sa'yo ngayon. My goodness. But still, no, God is good kasi ni-expose niya to kung sino to mga taong to sa'yo. And I know, alam mo kung sino to mga to. Okay? So ito is masyado mataas ang tingin nito sa sarili nitong taong to na talagang kinaadikan niya na yung pangungulam sa iyo eh. Na parang akala niya naglalaro lang siya dito ng ML, no, na binabalik-balik ka, na binabantayan ka. Parang alam mo yung kung ang ML parang 24/7 nilalaro ngayon ng mga tao, ng ibang tao. Parang ikaw ganun din, kulang na lang pati sa pagtulog niya, yung manika mo, ay ano yun? Manika na ikaw, nag-voodoo doll niya, na ikaw yun, is andun yung kulang na lang itabi niya, no? Ganon. Pero minsan tinatabi niya talaga ha, actually. Okay? Para lang ano, may sakataw para na yung kulang na lang alam yung habang natutulog siya, tipong hawak-hawak na yung leeg mo. Mga ganon. Ay nako, Diyos ko. Ewan ko ba? Pero alam nyo, ipag-pray nyo yung mga ganyang tao. Still, no, yung mga ganyang tumitira sa inyo, better pagdasal nyo yung mga yan na magbago na. Kasi alam nyo po talaga, yung kaluluwa ng mga iyan, sunog na sa impyerno. Pababa pa lang po ng impyerno yan, yung paan yan, umaapoy na, lumiliyab na. Okay? So now, meron talaga, as in meron pa ditong ano ha, umeeksena na ibang grupo sa buhay mo. Bukod dun sa talagang kumakana sa'yo ng mga, nitong mga past, no? Meron pang iba. Syempre kasi healer ka dito. So, meron pa talaga mga secret society na talaga tumitira sa'yo sa spiritual. So, hindi na ako magtataka kung bakit nakikita ko sa vision ko yesterday or last night na hindi, the other night na ikaw alam mo yun, para ka na nag-gym, lalaki ng mga muscle mo, yung mga gano'n, na talagang nanlalaban ka dito ng sobra. And talaga namang teggy bells naman to mga ito. Kasi, eto, volcano ka na eh. Alam mo yung tipong pikon ka na rin, na tipong para kung dati parang puro ka pagbibigay, puro ka pagbibigay ng parang may ultimatum kapag sinasabi na ganito bago mo lusawin ng mga ngayon hindi na tira na ng tira, tinitira ka rin ng tira, tirahin ko na rin. Ganun lang yun. So, ganun ka na ngayon, ano, yung powers mo, it's like a fire na galing sa volcano, no? Ganun ka na, yung explosion mo is talagang iba, no? Talagang sabog kung sabog. And sabog din sila kung sabog. Ganun. Okay, so since you're a good Samaritan, no? Good Samaritan and charitable ka, giver ka, kaya si God is tuwang-tuwa sa iyo. Okay? So, andito yung sinasabi na bilang parang hindi naman sa kapalit, no? Dahil sa pagiging giver mo, parang mas binibigyan ka ng sa spiritual na mundo is parang mas binibigyan ka ni God na alam na kasi ito is sa gustong-gusto mo na parang magkaroon ka ng mga mas malalawak na ideas patungkol sa mundo ng spiritual. So binibigyan ka na dito ng mga new ideas para ma-share mo rin sa iba, no? So continue mo yung pagiging good Samaritan mo, yung pagiging giver mo para dire-diretso din yung mga gusto mong mga makuhang mensahe mula sa taas na for sure na nagagamit mo rin yan. Like yung paghihil mo sa tao,
and sa mga words of wisdom mo na binibitawan sa kanila, kaya inspired sila. Kasi nagbibigay ka ng inspirasyon sa maraming tao eh. Hindi lang sa pagiging tarot reader, also sa pagiging healer na rin. Kasi kahit na healer ka, tipong parang, kasi may mga books dito, no? So sinasabi dito na malawak ang kaalaman mo sa mundo ng spiritual na. Hindi ka na yung pucho-pucho o hindi ka na yung parang, anong tawag doon? Nag-aaral pa lang. Hindi na. Talagang ito is ginagawa mo na. Kaya marami ka ng test or marami ka nang nagagawa or marami ka nang na-share sa maraming tao. No? Para aware sila, especially sa mga ginagamot mo, para hindi sila yung nangangapa. Ang dami naman. Sa isa lang. Okay, so we have, ayan, so, okay, so andito yung sinasabi nga na ikaw ay talagang pagod na. Okay, pagod ka na. Pagod ka na sa anak mo, pagod ka na sa asawa mo, pagod ka na sa trabaho mo, etc., etc., etc. So, ano ba sinasabi sa iyo dito sa first deck natin, which is yung Santaro card natin, Santaro deck natin, sinasabi, magpahinga ka naman. No, kasi hindi naman po binibili ang pahinga. Okay, so magpahinga ka, ilatag mo yung katawan mo. Okay? So, dito sa parang sa pagiging masyado mong dynamic, no? Pagiging masipag, productive, ganyan. Andun to yung alam mo yung hindi naman to mawawala eh. Yung pinag-uusapan ka, pinagchichismisan ka ng mga taong walang magawa dyan sa paligid mo. In short, yung mga marites mo laging kumakaway sa'yo. Okay? So, andito yung, kasi you're a religious person, no? Pero, andito naman yung, talaga naman po, eto, aminado po ako dito, no? Ako po is talagang religyosa rin naman po ako. Eh, hindi naman po din ako magiging healer kung hindi po ako talaga into God. No, pero andun po talaga yung minsan lumalabas pa rin po talaga ang pagka-bad side ko. Bakit? Depende rin po sa kaharap mo. Minsan po kasi kahit po gaano ka haba yung pasensya mo, pero pag pumunta ka po dun sa point na talagang yung sagad na, no? Parang sasabog ka na lang bigla eh. Pero yun naman po is na-apply ko yan kadalasan po sa mga anak ko. No? Sa mga tao naman po dito, talaga pong sa labas, ganyan, is medyo hinahabaan ko po yung pasensya ko. Ay, hindi, hinahabaan ko pa rin po. Pero talaga po kasi pagkapaulit-ulit naman po talaga naman, no? So, ganun lang po. So, pero still, andito pa rin po ako sa inyo para po sabihin na kailangan po talaga natin sa mundo is pasensya. No? Kasi mahirap po yung kindness, yung paiirali natin. Kindness po kasi mabait ka, di ba? Mabait niya, mabait yan. Ganun, no? Sasabihin mo, mabait yan. Pero pag nakatalikod naman, Diyos ko, kung ano sa isip ng tao yung sinasabi niya mabait, puro sinusumpa ka na pala, hindi mo alam. Hindi lang nagsasawalang, hindi lang umiimik, pero Diyos ko, binapatuhan ka na kung ano-ano sumpa. Yung mga ganun. So, mas maano pa rin po talaga sa akin yung more on patience pa rin po kasi. Kasi ang pasensya po kasi is hagip na po lahat eh. Kasi kung hindi nyo po makokontrol yung temper mo, ibig sabihin nun, wala kang pasensya sa katawan. Kasi bakit ba nagiinit ang ulo ng tao? Bakit ba nagkakaroon ng gulo? Kasi wala pong pasensya. Pero kung may pasensya ka po sa katawan, kasunod na rin po nun yung kindness, love, care, yung mga ganon. So kung kailangan unang-una natin pairalin kung ano is yung pasensya po talaga. Kailangan po yun. Mabait po kasi parang minsan hindi applicable sa tao. Alam niyo po yun? Kasi parang alam niyo po yun, parang ang tao parang walang bait. Ano to, real talk lang. Mabait yan kasi minsan pag kami nakausap kang ay hindi, mabait yan. Oo, mabait yan kasi ganito yan, ganito, ganon. Pero hindi niyo alam, hindi, kilala niyo siya sa ganon kasi hindi niyo lang po siya nakakasama palagi eh. Hindi niyo po nakikita yung bad side niya. Yung mga ganon. Meron din po yan. Lahat naman po tayo, lahat may kapintasan. Wala pong perpekto. No? Wala pong perpekto sa atin. Lahat po tayo is makasalanan. Okay? Lahat. Wala pong exemption. No? Lahat po tayo is makasalanan. Kaya po kailangan, every now and then, kung nakakagawa po tayo ng sin or kasalanan, is kailangan po natin talagang maghingi ng tawad. Diba? Eh, nasa iyo ang tagumpay.
Okay, this is your last deck, which is my oracle card nga. Talagang may tagumpay ka sa buhay. Kabuntot mo na to. At hindi na to mawawala. Kabuntot mo na yan. Okay? So, meron ka ditong in-laws, no, na talagang well supported sa iyo, no? So, ito is actually ito mga in-laws mo na to is one of parang supporter mo or parang proud na proud din sa iyo, no? Hanggang sa huli kasama mo to mga in-laws mo. Sweet naman ito. Sino to, ano nga, pa-comment nga. Sweet naman ito. Na parang alam mo yun, sa tagumpay mo is nandyan sila para suportahan ka. Wow! Very blessed ka dito. Konting tiis pa. At naku, marireach mo na talaga yung pangarap mo sa buhay. No, magiging ano ka na, one of the billionaires, no? First billionaire ng family mo. I love this reading. Palavarn, pero may lamarn, no? Ay, my goodness. Okay. Ay, okay, no messages. No message pala. Okay, so let's see kung ano pa ang sasabihin ng iyong phone. Okay, so you need Santissima Trinidad. What is Santissima Trinidad? Santissima Trinidad is si God and si Jesus Christ. Okay, so ito po si Santissima Trinidad. Ay, wait. I'll show you nasaan ang aking Santissima Trinidad. So this is my Santissima Trinidad. Ay, kita. Ayan, sila po yan. Pero sa medallion po is, meron po siyang, ay, meron, ano po siya, para siyang star, no? Ganon. Then, nandun po silang mag-ama doon sa medallion na yun. May tangan din po ako noon. Actually, lahat naman po ng available ko na amulets is lahat po yun may tangan ako. Kung ano po yun, finiflex ko sa inyo, lahat po yun may tangan ako. Kasi lahat po yan, tested and proven ko na po yung mga yan. Okay, so power po to, no? Power na power po yung Santissima Trinidad na yun. Hinog na eh. Okay, so next is yung kakamustahin ka na. Okay, so yung kakamustahin ka na is sinasabi dito na, kumbaga, ito is kakamustahin ka na ng God or pupuntahan ka na ni God para kamustahin kung ano yung lagay mo. Okay? So now is andito yung inggit. So sa inggit is andito yung inggit na sinasabi na parang magiging alam mo yung inggit na tipong pupuntahan ka nito. O baka yung iba sa inyo is napuntahan ka na, nabisita ka na nito mga ito. No, para nang kamustahin ka kung ano na itsura ng buhay mo ngayon, kung ano ka na, no, kung gaano ka nakalakas ngayon, no. So ito is makikichika to sa iyo para makibalita lang kung ano na pagbabago sa buhay mo. Ay naku, hello Marites. Hello Marites. My goodness. Okay, so from January to March, no? Etong since nag-start naman ng January is maganda ang pasok sa iyo eh. Hanggang March 'yan, no? Hanggang March bonggang-bongga 'yan. Pero from April onwards is mas level up ang buhay mo kasi parang eto na yung medyo maluwag-luwag ka na. So mas magiging maganda, mas magiging magaan ang buhay mo na by April onwards, no? April, May, June, July, etc. etc. Yan. So magiging bonggang-bongga na ang iyong ng life mo. Okay? So, let's see. For the last card. Okay, let's see kung ano pa. Sakit ng ulo mo matindi. Talaga ba? Masakit talaga ulo mo. Okay, kung sumasakit ang ulo mo, ano mo to, ibalik mo sa umpisa. Tapat mo sa ulo mo to. Yung prayers na ginawa ako, tanggal yan, be. Promise. Masakit ang ulo mo. Okay? Oo. Okay, so malamang itong isang person mo na to is talaga sumasakit ang ulo mo na tindi kasi walang respeto. So kung sino man yung mga walang respeto sa'yo, let go, let God nyo po yan. No, hayaan nyo si God ang magbigay po ng mga tipong anong tawag doon? Disciplinary action sa kanila. Okay? Hayaan nyo si God. No? Let go, let God nyo po yan. Kung sino man yung mga taong walang respeto sa inyo, na binabastos kayo, ganyan.
mga ginagawan kayo ng kwento na wala namang katotohanan, kahit na po may katotohanan, wala pa rin po silang karapatan. Okay, so crucifix with San Benito is here. So kailangan mo rin po si crucifix with San Benito aside kay bukod, no? Kay Santissima Trinidad. Okay? So ito po is the best for exorcism. Okay? Bakit? Kasi nandyan din po si San Benito. Tandem po sila eh. Si Jesus Christ and si San Benito. So tandem sila. So best po yan for exorcism. Again, may tangan po ako niyan. Okay? Kasi po, syempre, wala naman po makakatalo kay Jesu Cristo, Amen. And also kay San Benito. Wala rin po makakatalo dyan pagdating po sa exorcismo. No, ibig sabihin po ng exorcismo is yun po yung may mga sapi, sinasapian po ng mga demonyo, ng mga kampo ng demonyo, mga matataas na antas ng mga elemento, spirito, etc. Aswang, mga ganyan. So yan po ang the best na tandem, no, pagdating po sa paggagamot, no, or para gumaling po yung mga pasyente nyo. Okay, so that's your reading for tonight, and I hope may napulot po kayo dito, and nabigyan ko po kayo ng inspirasyon and konting aral. And now is sa mga baguhan po at naka-resonate naman po dito, pwede nyo pong paki-click ang subscribe button, then paki-like and share, then press nyo lang po din yung notification bell para updated po tayo lagi sa reading. Okay? So maraming salamat po, and God bless. Bye!